although marami na silang mga development na nagawa sa 3-cylinder engines, ito po ay meron pa ring mga disadvantages. Ang number 1 guys, ang mga 3-cylinder engine ay designed more on fuel efficiency. So hindi po siya talaga dinesign para sa karera or sa speed. Pero alam ng mga car companies na mas madali nilang maibebenta yan kung magagawa nilang very fuel efficient, tapos madadagdagan nila yung lakas kahit 3 cylinders lang. Kaya nahandyan yung meron kayong mabibili na nakaturbo, katulad ng mga Suzuki Every. Sikat na sikat po yan sa may Visayas at saka sa Mindanao. 660cc lang po yan, pero mga nakaturbo. Ang iba naman po ay ginagawang hybrid para merong assistance ng electric motor yung 3-cylinder engine, katulad ng Cooper SE. Kaya hindi po nakakapagtaka na merong mga 3-cylinder engine na kayang sumabay sa mga naka 4-cylinder na naturally aspirated. So ang next naman po na disadvantage ng 3-cylinder engine ay yung tinatawag na poor primary balance. So pagdating po sa makina, mahirap pong balansehin ng odd number, mas madali kapag even number. Kaya pagdating po sa balance, mas lamang po talaga ang 4-cylinder engine sa 3. Kasi guys, ang 4-cylinder engine, pag tumaas ang dalawang piston po niyan sa may gilid, yung dalawang piston naman niyan sa gitna ay kumukontra pababa. Nagkokontrahan sila para less ang vibration. So kapag 3-cylinder po ang makina, iba po ang galaw ng mga piston niyan. Ang mga naka 3-cylinder engine ay medyo mas ma-vibrate kesa sa 4-cylinder. At para po makontra ang vibration na yan, ang sigunyal po ng 3-cylinder engine ay mas mabigat. So kapag mas mabigat po ang sigunyal, mas mag-e-effort po ang makina na ipihit ito. Yan po ang dahilan kung bakit mas mabagal sa arangkada ang mga naka 3-cylinder engine. Ang next na disadvantage po, kapag 3-cylinder engine ay meron po itong 60 degrees na walang power stroke. Paano masabi? Try ko pong ipaliwanag yan ng as simple as possible. So ang makina po kasi natin ay mga 4-stroke engine. So meron po yang 4 na stroke. At ang isa po sa stroke na yon ay tinatawag na power stroke. Ang power stroke po ay yung moment na magi-spark yung spark plug, tapos magliliyab ang gasolina para maka-generate ng power. Kaya tinawag po siyang power stroke. Pagliyab po ng gasolina, bababa ang piston, iikot po ang sigunyal. Ang isang ikot po ng sigunyal ay 360 degrees. 1 minute, 37 seconds later. Ito guys, sumira pa ako ng ventilador para lang meron tayong props. So kunwari ito po yung sigunyal natin. 360 degrees po ang isang ikot niyan. So sisimulan po natin sa piston number 1. Nandito po siya sa taas kasi dito po nagpa-fire ang spark plug. Ang tawag po dito ay top dead center. So pag fire po ng spark plug dyan, bababa ang piston, iikot ang sigunyal ng 180 degrees. Nasa baba na po yung piston number 1. Yun po yung 180 degrees turn. Nasa taas naman po ang piston number 3. Siya naman po ang magkakaroon ng power stroke. So magliliyab po ulit dito sa taas, iikot po uli ng 180 degrees turn. Nasa baba na po ang piston number 3. Ang susunod naman po sa firing order ay piston number 4. Magpa-fire po ulit ang spark plug, iikot po ulit siya ng 180 degrees. Then, ang last po sa firing order ay piston number 2. So, every 180 degrees po ay nagkakaroon ng power stroke. So, dito naman po tayo sa pangalawang ventilador na sinira ko para meron tayong props. Ito naman guys, kunwari ang sigunyal ng 3-cylinder engine. So guys, nandito po ulit tayo sa top dead center sa piston number 1. Pag fire po ng spark plug dyan, pipihit ang sigunyal. Pag pumihit po yan ng 180 degrees, ayan, nasa baba na po yung piston number 1. Pero yung piston number 3, wala pa siya sa top dead center. Hindi pa siya pwedeng bigyan ng spark plug. So pipihit pa siya ng another 60 degrees. Tsaka pa lang po siya makakarating sa top dead center. Magpa-fire na po ang spark plug, magkakaroon ulit ng power stroke. Pag pinihit po ulit natin yan ng 180 degrees, nasa baba na ang piston number 3, pero wala pa sa top dead center ang piston number 2. Which is ang piston na huli sa firing order.
So ang mangyayari po, kailangan pang pumihit uli ng another 60 degrees para umabot ang piston number 2 sa top dead center. Yan po yung sinasabing kapag 3-cylinder engine ay merong 60 degrees na walang power stroke. Kasi guys, ang power stroke ng 4-cylinder engine ay nangyayari every 180 degrees, pero kapag 3-cylinder engine, nangyayari po ang power stroke every 240 degrees. So ito po ay nakaka-contribute sa mas mabagal na arangkada. Kaya kung dati po kayong nagdadrive ng 4-cylinder engine, pagkatapos magdadrive kayo ng 3-cylinder, mapapansin nyo talaga na mas mabagal umarangkada ang naka 3-cylinder. Pero guys, yung 60 degrees na walang power stroke sa 3-cylinder engine, yan po ang dahilan kung bakit ito nagiging matipid sa gas. Kasi guys, imagine nyo, naka-4 na sindi na ng gasolina yung 4-cylinder engine, sa 3-cylinder po, nakakatatlo pa lang. So guys, I hope kahit papano naintindihan nyo yung 60 degrees na walang power stroke para masulit naman yung dalawang ventilador na sinira natin.